kami ngayon sa upper na. Galing kami sa lower. Naglakad na kami ni Reggie. Kasi pa lang kami maglakad. Doon kami nang galing. Kasama ko malayo na. Nandito na kami banda sa may DOST. Dito kami sumasakay ng jeep sa umaga. Pagka pupunta ako ng Santa Mesa, bali ang daan niya Pasay. Pasay ito ba? Pag nag-LRT ako, papuntang Carriedo, Quiapo, masakaya namin. 30 pesos ang bayad. Dito naman yung mga tricycle. 30 bawat isang tao. Papunta naman yun sa lower, sa palengke. Lapit lang yan sa bahay. Bawat isang tao, 13. Ito DOST. Diyan si Alo nagtatrabaho. Kabilaan yan DOST yan. Sino yan? Pahingi po. Si ate, sabi ko ate kaming dalawa. Ay bagay kayong mag-ina. Hi. Anak siya na wawa naman siya. Tingin ka kay ate. Malakas yung ulan. Ba't nagpapaulan ka? Ate tayo. Ba't hinahayaan na lang ng magulang yan na ganitong bumabagyo, bagyong Pipito. Signal number 2 ang Maynila. Ha? Tapos yung bata nasa ulan na. Tignan mo. Maulan eh. Nanlilimos kaya siya. Sama ka namin? Bakit? Ayaw mo sa amin? Saan nanay mo? Kunin na lang kita? Ha? Ayaw niya siya. Wawa naman. Ano namin nilagay niya na? Ito ang ulam ko. Dami-dami ditong tao dumadaan. Dito siya nakaupo nung dilimos siya. Namin yung dito. Oh, oh. Para may ano ka, dagdag mo dyan sa pera mo. Diyos ko. Hindi ka magkasakit. At ang ginagawa mo talaga yun araw-araw? Pagtapos mo, Kulok ko. uwi ka na agad. Napabayaan ka lang ng magulang nyo. Kaya nga eh. Umuwi ka na, oy. Ilang taong ka na? 7 ka na? Eh di nag-aaral ka na pala. Sabi ko, tutulungan ka na makarami kami. Umupo. Umupo ako dyan. Wawa naman, pinapabayaan ng May kakilala sa'yo. Ano nangyari sa'yo dyan, G? Bo. Ano na lang kung may kapitbahay yan ng kilalang batang yan, di nasira mo na ng magulang yan. Magtigay kaya ito sa ako. Punta kaming SM ni Reggie, naglalakad lang kami. Sana nagtabigid ako doon. Tawa na tawa si Kuya sa akin. Dito ang pinaka-traffic sa umaga. Itong circle na ito. Pagpalabas ang mga sasakyan. G, pagdating dito, pinagmamasdan ko ang mga mukha ng mga lalaki kasi yung tatlong nambudol sa akin dito nag-umpisa. Oo, diyan nga ako tumakbo, nahiya ako ng saklolo kaso sabi ng mga pulis, hindi ka dito, doon ka sa may Paranaque, hindi to sakop. Mali nga yung pinuntahan ko eh. Dito. Yan, so circle na ito sa traffic. Yan ako din na ano ng budol sa akin. Pero nagsimula dito nga. Pinundala nila ako, hindi ko alam na yung isa kasi, isang tao lang munang nambudol sa akin eh. Sinabayan ako ng pag-akyat ng tulay. Tanghaling tapat ng 11:45. Tapos naging 2 na sila. Tapos pababa ng train, naging 3 na sila. Wala. Pag tinapi ka na sa balikat at hawakan ka lang sa braso, magiging sunsunuran ka na sa kanila. May hypnotize ka na. Dito yung murang isda. Mura dito pag bumili ka. Yan, ito
Ito na yung pinaka overpass ng Bikutan. Sabi nung nasa barangay G ng chairman, yung 3 taong yung dayo lang. Kasi hindi nila kilala sa record ng barangay nila. Wala mga ganong klaseng mukha. Kaya yung gumawa sa akin, dayo. Tsaka 3 kami nung araw na yun. Isang buntis sa mamamalingki, tsaka isang bata na inagawa ng cellphone. Dito din sa tulay na ito. Ito kami gabi dumadaan. Galing kami ng Manila. Yan dyan. Traffic. Ito yung Titing Azor. Ito yung bagong SM. Yung malaking yan. Itong PNR station. Station ng Bikutan. Kaso sarado na muna. Pasamantala. Ito mga taong dumadaan ito. Sa lubong namin galing ang SM. Saan sa ito yung pinakapalingki. Upper. Yan, sipin mo. Dito ako nabudol ng 3. Tapos pinababa ako dun. Sa dinala ako dun sa lugar ng sakop na pala ng Paranaque. Yan yung bagong SM. Nag-ooperate na yan sa ibang floor, pero hindi lahat. Si Reggie kasama ko, naglalakad. G! Pinagmamasdan ka talaga. Patingin nga ng mo. Patingin nga ng cutics mo. Sa kamay. At saka yung lips. Pagkaterno. G! Anong gagawin ko? Pwede.